Hello mga kapagupitan, this is Marky Chen and welcome back again to my channel, The Tunes Official Vlog. So guys, for today's video, magkaroon tayo ng konting tutorial kung paano mag-rebond color and Brazilian keratin ng sabay. As you can see, ito po yung customer natin ngayon. Sobrang haba na ng hair. Medyo matagal ko na to customer at ilang beses ko na rin po to nagawa ng color rebond Brazilian keratin. So nag-decide si madam na paputulan yung hair niya below the shoulder kasi sobrang haba na po. At ang gusto niyang kulay guys is medyo light sa previous na color niya para hindi naman daw boring. So gumawa ako ng paraan, nagtimpla ako ng color na light golden blonde which is the shade ng 93. Ang 93 na ito ang siya magpapatingkad ng color ni madam at syempre hindi magpapahuli yung 70 para magkaroon ng konting transition ng buhok ni madam. At syempre, para ang outcome nito, hindi boring. So guys, pinaghalo ko yung shade ng 93 at 70. At syempre, hindi magpapahuli ang oxidizer natin na ginamitan natin ng 9% o 40% volume. Just to make sure na pag ginamitan nyo ng 9% ang buhok nyo, kailangan kaya ng hair. So ang gagawin na lang natin ngayon is paghaluin natin yung 70, 93 at syempre na oxidizer natin na 9%. Paghaluin nyo pong mabuti guys para walang matitirang buo-buo dyan para pag in-apply natin sa buhok ng customer ay lalabas yung totoong kulay na pinaghalo natin. So just keep on watching kung kaano yung kalalabasan ng color na pinaghalo natin. At syempre ito guys, nag-apply na nga po ako at syempre 1 inches away from the scalp. At inuna ko muna yung mga regrowth ng color ni madam kasi sobrang itim na guys. Inuna ko muna yung itim para mabilis makulayan na lang yung may kulay na buhok na iniwan natin. Habang nakababad yung kulay natin ng 45 minutes, nagtimpla na rin ako ng pangmalakasan nating Bio Extenseo Rebonding Cream number 1. So ang ginawa ko guys, ayan nagtimpla na po ako at syempre ito po yung pinaka-secret reveal ko. Pag frizzy na at sobrang dry at hindi na kaya ng buhok na i-rebond, hahaluan nyo po siya ng pang-treatment para ma-absorb ng buhok yung treatment at hindi masyadong matapang yung rebonding cream na nilagay natin. So ayan, bali 1:1 po yung nilagay ko dyan para makaya ng buhok. Kung ano man po yung status ng buhok na nire-rebond ninyo, kayo na po yung bahalang mag-analyze guys. At syempre, kailangan marunong kayong mag-analyze ng buhok kung kaya ba i-rebond o hindi ang buhok ni client. And after ko po makulayan yung hair, ayan na siya guys. Niregrowth ko na po siya mula puno hanggang dulo. Pinagsama ko na siya at syempre binabad ko na lang yan ng 20 minutes. So after 20 minutes guys, nagbanlaw na ako dyan at syempre nag-apply na rin ako ng rebonding cream number 1 ng wet application at nag-apply din po ako dyan ng Verdon treatment para hindi masyadong matapang yung pang-rebond natin. At ito na yung result ng pagtapos ng plancha natin ng number 1. So syempre after natin ma-plancha ng number 1, mag-a-apply na tayo ng number 2 ng rebonding cream ng Bio Extenseo. And guys, hindi ko na naipakita yung pagbanlaw at pag-application ng number 2 kasi nag-proceed na po ako ng hair lax treatment natin ng Brazilian keratin after ko po ma-dry ng 99%. So after that, ito na po yung pinaka-outcome after ko po ma-blower and after ko ma-plancha yung buhok ni madam. Sobrang na-amaze po siya at syempre ang kulay, napakaganda at nag-light siya unlike before sa previous color niya guys. So sa mga nagtatanong dyan kung how much po tong color rebond and Brazilian ni madam, 4,000 po yung price na ibinigay ko sa kanya guys. Kasi suki ko naman na siya at sobrang kapal ng buhok ni madam, worth it po yung price na binigay ko sa kanya at satisfied naman po siya. So guys, kung kayo po mag-rebond color and Brazilian keratin, kayo na po yung mag-analyze kung ano po ang uunahin ninyo.